Ito yung nagtataka ako sa inyo eh. Nagtataka ako bakit si Carl James Wonderboy Martin, panalo na nga, ang ganda pa ng panalo, bakit binabash niya pa rin? Bakit ang daming bashers ni Carl James Martin? So pag-usapan natin yan dito sa video na to. Pag-usapan din natin yung big fight naman na paparating sa Ilorde Sports Complex. Ito po yung laban po ni AJ Pasiones at Richard Laspona. Pag-usapan natin yan. Okay, wala ako sa bahay, nasa out of town kami. But I'll be back tomorrow. No? Medyo kailangan lagi-lagi pa ipahinga. So I just want to give a big shoutout muna sa Arena Plus, sa Stixa Sports, and just so you know, in-announce ko na, no, I'm also a realty professional. So if anything, kailangan nyo ng bahay, lupa, or may binibenta kayo, o gusto nyo bumili, reach out to me as well. But let's talk about Carl James Wonderboy Martin. Ang ganda ng panalo niya dito kay Carlo Domicilio. At hindi basta-basta si Carlo Domicilio. Obviously, si Carlo Domicilio, hindi na maganda yung mga kanyang mga record lately, na sunod-sunod na yung talo, pero hindi naman siya yung boxer na basta-basta. So, may galing din. But admittedly, of course, aminin natin, naman talaga si Wonderboy dyan. Si Wonderboy kasi pataas eh. Carlo Domicilio, his career, maybe a little bit going down na kasi sunod-sunod na rin yung talo. Iba pa talaga pag ang boxer nasimula na ng talo. Nag-iiba yung mindset. At syempre, ganun talaga. Now, si Carl James Wonderboy Martin, ang hindi ko lang maintindihan, bakit nyo binabash? Okay? Bakit siya? So, unang-una, hindi naman niya kasalanan. Listen muna. Siguro may magsasabi, ba't si Casimero, sir, kinikriticize mo? Yung sa weight lang niya. Pero, na-brand kasi ako kasi yung kapatid niya, yung mga vloggers niya, galit sa akin kasi nakikriticize ako sa weight. Which is yun lang. Pero yung galing niya ng boxing, at saka yung talagang charisma niya, hindi po ako si Silver Boys, hindi po ako yung ibang vloggers na galit sa kanya. Hindi ako galit kahit anong sabihin nyo, no? Pero yung kay Wonderboy kasi, ito yung pagkakaiba, guys. Yung kay Wonderboy, hindi naman siya yung namimili ng kalaban niya. Kailan ba naman namimili yung boxer ng kalaban? Ang naggagawa niyan, yung mga matchmaker, mga promoters niya. So, to be honest with you, then, yun dapat yung ating ikino-question, kinikriticize. Walang problema mag-criticize. No? Walang problema, gano'n. Pero, kailangan idiretso natin kung saan. Wonderboy is a great boxer, charismatic, may tsura, may galing naman talaga. Aminin nyo man o hindi, he's undefeated for a reason. No? At maganda siya panoodin. No? And hindi nyo pwedeng i-deny yan. So, ang kulang lang talaga, obviously, to get a legitimate big fight, which I think he deserves. Siya na mismo kung napanood niyo yung interview sa kanya, no? Yung interview ko sa kanya, pagkatapos ng laban, parang kita mo sa kanya na sa halip na masaya, medyo frustrated pa nga siya dahil sabi niya ayaw ko na maulit. I mean, real talk lang, no? Ayaw ko na maulit yung ganitong laban, gusto ko na talaga big fight. And you cannot blame him. But at the same time, you have to understand, guys, kung bakit ganun yung sitwasyon. Kasi siguro yung management niya, still they need more time para makakuha ng mas magandang opportunity. Siguro yung magandang opportunity na dapat siya na kumari kay Inoue or sa mga big fights, siguro ayaw pa siya kalabanin or hindi nagkakamatch. Ganun po yan. No, but don't get me wrong, I understand kung bakit kayo nagbabash, pero mali yung binabash nyo. Hindi dapat si Wonderboy. Okay? Real talk lang. Real talk. But, yun, pressure din si Wonderboy kasi if I'm Wonderboy, happy pa rin ako kasi yung mga tao, ini-expect nila, gusto nila malaking laban, ayaw nila ng parang pambarangay lang yung event ko, gusto nila dun sa mga big fights talaga, which is a good thing. And ang kakaiba lang, and again, nothing against Casimero, ang kakaiba lang, nakita niyo ba si Wonderboy na bumanat sa mga vloggers, sa mga fans, inaway niya ba? Di ba? He stayed professional. Hindi katulad nung isa dati. Now, nothing against that. Ini-explain ko lang sa inyo, ha? Hindi ko po siya tinitira si Casimero. He stayed professional. He's just doing what he's supposed to do. And, he welcomes everyone. So, yun lang. We should not, we can criticize, pero, again, that's just me. Sa akin lang. Abangan na lang natin. So, nakakaba rin kay Carl kasi pag nagkaroon na siya ng big fight tapos
hindi maganda pakita niya or wag naman na matalo siya, talagang siguro nagkaroon na kasi ng separation kasi yung mga tao dahil nga yung mga Casimero, baka ano. Ako gusto ko nang baguhin yan eh. Gusto ko lahat tayo objective, open, and supportahan natin lahat. But at the same time, okay din i-criticize. Wala naman akong siguro lang nagtataka lang ako dahil mas marami pa talagang parang ng asar. Parang nakakasama ng loob din sa boxer. Pero kailangan lang maging strong ng boxer. Kailangan din niya patulan. Kasi fans are fans. Hindi nila alam lahat na nangyayari. Okay? So move on na tayo dyan. Speaking of that, manonood ako sa May 24. Magpapaalam muna pala ako na Madam Kukoy Elorde. Kung pwede mag-cover, pwedeng manood. Kasi kailangan gano'n na tayo. Pag gusto nating event, magpapaalam muna tayo. Pag hindi masyado, hindi tayo naimbita, hindi tayo basta-basta pumupunta o nagre-record. Kasi we want to respect the promotion. We want to respect everyone. That is what we want to do moving forward. So, yung laban ni AJ Pasiones at Richard Laspona, it's very interesting. I know what you're saying. May magsasalita dyan. Sir, sino lamang dyan? Ako, diretsuhan na lamang talaga si AJ Pasiones. This is his home turf. Dadayo yung Richard Laspona. And si AJ Pasiones, mas dekalidad yung mga nakalaban. I'm not saying sobrang dekalidad kumpara kay Richard Laspona, but this is the first big fight of Richard Laspona. But the thing is, pareho silang undefeated eh. Tine-check yung record, 12-0 and 11-0, yung knockout nila parehas lang. So, ang ginagawa ko lagi, ganito, tine-check ko yung mga kalaban nila. Na kung hunwari hindi nyo kilala, kasi ako kilala ko yung karamihan ng boxer, like 90%, 95% of the boxers kilala ko kahit yung pangit ng record, alam ko yung quality na binibigay niya. Kunwari, hindi na ako magbibigay ng pangalan. Maraming boxer kasi na hindi maganda ang record pero alam ko na may galing na, alam ko na na-test. So, at this stage of the career po kasi of Richard Laspona, he has been built up. So, this is his first true test. Si AJ naman, looking at his career, kasi nakalaban na siya ng ilang title fight, nakalaban na rin niya si Rene Marcuarto, who is a great boxer, a champion. So, alam natin na ito, matagal na to. Kahit wala kasi minsan sa edad eh. Minsan kasi yung tinatawag na pagkahinog, hindi nasa edad. Nasa quality of opponents. So, may mga iba na dinadahan-dahan, may iba na feeling ng kampo nila, ready na sila. And that's why napapalabang agad sa malalaki, sa matitindi. I think AJ has been wanting to do that for a long time. And Richard Laspona, I'm not saying na siya na yung pinakamahirap na kalaban. So, mas step up talaga to kay Richard Laspona. So, ibig sabihin, AJ, mas delikado sa kanya kasi pag natalo siya, kasi may hype na si AJ eh. Alam mo yung following ni AJ, at tinatawag ko dyan organic. Hindi na kailangan na i-PR, pero kagaya ko, kagaya ng ibang vloggers, kukontent na siya, hindi mo na kailangan bayaran, hindi mo na kailangan magpa-schedule kasi yung bata talaga may skills at may lakas. And yan yung meron si AJ Pasiones. So, he cannot lose this one. He cannot lose against Richard Laspona because siya, na-rated na rin yan eh. So, hindi ko lang alam kung anong nangyari bigla eh. Kung bakit kaganon eh. But I think, si AJ, no disrespect kay Richard Laspona, AJ has already established himself as a prospect. Prospect na siya. And potentially na high-level fighter kasi ang gaganda ng mga highlights.